Mga master, ang teaching allowance para sa mga DepEd personnel, particular po sa mga guro na on leave sa pagsisimula po ng klase o kaya ay yung mga school heads na walang teaching load sa pagsisimula ng klase but later on ay nagkakaroon ng teaching load. So ito po ang prorated na teaching allowance para po sa inyo. Nakadepende kung kailan yung reinstatement galing sa leave o kaya ay kailan yung pagsisimula ng pagkaroon ng teaching load. Kung nangyari po yon within the first 30 days galing po sa pagsimula ng klase, then buo pa rin ang inyo po matatanggap na teaching allowance. Kung kayo po ay on maternity leave, tapos yung reinstatement ay hanggang July 15, then 100% pa yung inyo pong makukuha na teaching allowance. Pero kung nangyari po yan after nasa 30 days from the start of classes hanggang 90 days, 3 months into classes, 80% na labang. Kapag 90 to 150 days naman yung reinstatement ninyo, no, galing po sa simula ng klase, ay kalahati na lamang po ang teaching allowance at 20% naman kung ang inyo pong reinstatement o kaya ay pagkakaroon ng teaching load ay nangyari po siya after 150 days from the start of the school year. 20% na lamang ang teaching allowance. Mahalaga po ito para sa mga particular po no, mismo ngayon sa mga on maternity leave. No, marami kasing instances na ganyan po. So hindi pa po kayo makakabalik sa pagtuturo by June 16 kasi on maternity leave pa. So possible wala po kayo matatanggap na teaching allowance. Pero the moment na kayo po ay mag-reinstate na, babalik na po kayo sa pagtuturo, babalik na po sa serbisyo, so that's the time na pwede na po i-release yung teaching allowance ninyo. Then, i-determine po kung ilang araw yung nakalipas from June 16 at titingnan po dito sa table kung ilang porsyento ang matatanggap na teaching allowance. So, ito po no ay mahalaga para po sa mga guro na wala pa po sa service o on leave o kaya ay mga school heads na walang teaching load pero later on nagkakaroon po. Mahalaga po no na maintindihan na yung teaching load ang pinakasusi sa pagkakaroon nito pong teaching allowance na ito. Kung kayo po ay kahit po kayo teacher at hindi po naka-maternity leave pero hindi po kayo binigyan ng teaching load no by the start of the school year, kayo po ay pina-perform ng mga non-teaching functions. So dahil walang teaching load, kahit wala po kayong leave, kayo pa rin ay hindi eligible sa teaching allowance. Kasi yun nga, pinaka-basic requirement, dapat mayroon pong teaching load ang isang guro para siya ay mabibigyan ng kanya pong teaching allowance.